ba na yun yung yung na-vertigo ako? O matagal pa yun? Oo, nasa harapan niya ako. Oh my God, talaga? So ako nandun nun, ako yung gumaganyan sa kanya, tapos biglang lumindol. Oh my God. Vertigo ako. Nakakatawa, nung paglabas namin, palabas kami dun sa venue. Nakita niya yung mga tao kumakain pa din. Oh my God, bakit sila life goes on? Sabi niya, bakit di daw uuwian? Ang ganda. Nalala ko nun, yung shoot ng Segunda Mano, intern ako nun eh. Tapos, ni Irene. Ni Direk Ay. Tapos, pinag-observe lang ako sa set, ganyan. Tapos parang, mupula ako dun sa table. Sa Intramuros na location. Parang restaurant. Parang restaurant na location. Tapos, parang nagsiset up, ganyan. Chikahan lang sila dun. Si Chris Aquino. Tapos, may isang artista na babae. Tapos lang yung artista na babae, ubo siya ng ubo. Tapos si Madam, tinawag yung PA niya, may pinakuha sa van, tapos inabutan ng gamot. Ayokong mahawa sa'yo. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Ang ganda. Love it. Taray, Chris Aquino memes. Sabi dito. Chris Aquino memes. So, pero grabe yung era ng Chris TV, nung nandun siya sa The Buzz. Oh my God, ang daming Chris Aquino memeable moments. Siguro sobra. Kung may memes na nun, kung may TikTok na nun, daming entry ni Madam. Game ka na ba? Oo, grabe yung game ka na ba na lagi siyang sumisigaw. Oo. Naalala ko meron Charbel, buksan mo na yan! Tsaka deal or no deal, sobrang taas lagi ng boses niya. Tapos merong isang week, sa game ka na ba or deal or no deal me, paus. Sumobra yung energy. Pero ibang klase si Madam. Ang ganda nung parang siya yung sinaunang yung The Buzz, yung parang sinaunang podcast. Oo. Kasi lahat talaga kinakwento niya dun eh. Oo. Tsaka maghihintay ka talaga ng isang linggo para malaman yung mga chismis. Oo. Ngayon wala, andyan na lahat. Actually, yung pumatay talaga sa The Buzz, social media eh. Kasi dati, grabe guys, kailangan naming, yung marshmallow test namin, talagang ang dami namin nakakapasa doon. Kasi 1 week yung iintayin namin bago namin malaman yung chika. Parang nababalita na siya sa TV Patrol, di ba? Nababalita na siya sa Saksi ng Monday to Friday. Pero yung tell-all, yung mag-guest talaga yung mga artista bago sila mag-promote ng pelikula. Tuwing Sunday yan. Pero minsan, pag hindi makatiis, may special interview sa TV Patrol, di ba? Yes! May special interview sa TV Patrol. Tapos na yung binabalita before commercial break. Oo. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga showbiz news, hindi ko alam kung hanggang hindi na ako nanonood kasi ng sa TV eh. Ang mga showbiz news before, binabalita siya before ng gap. Before ng commercial gap. Para yung kasi yung mga tao, yung mga tao nakaabang talaga hanggang dulo bago mag-gap. Yes. Sa mga news, sa mga TV Patrol. Diba? Kaya nauso yung mga Chika Minute, ganyan, Showbiz Patrol. Diba? Ang daming Star Talk, ang daming mga iterations pa kung sino-sino yung mga naging host. Tsaka pero si Madam, si Chris Aquino, tsaka si Boy Abunda, hindi yung tandem nila ni Boy and Chris, kasi minsan nag-ano sila, di ba? Nagde-disagree. Pero yung disagreement nila parang medyo social pa din. Basta nakaka-entertain. Tsaka laging basta laging kapag nagre-rebuttal si Madam Chris, parang laging pa-switch siya lagi kay Boy. Oo. Pero just lagi siya after na. Nakwento ko na to dati, pero for the sake of mga new listeners, kung Chris Aquino Memsa, and for the sake of Ons. Kasi si Madam, si Madam, siya, sobrang notorious siya, hindi notorious, infamous, sa kasi may palast day na na culture sa pelikula. Dati. Ngayon kasi wala nang mga palast day. Parang riputan na ngayon.
pakuriputan na yung mga mga artista ngayon Pero dati talaga, as in yung pa-last day, yung bigay ng mga artista sa mga sa mga staff, sa mga PA, sa mga crew, bongga. As in bongga talaga. Siguro kasi dati, ang paggawa ng pelikula, 30 days, 40 days. Matagal. Ngayon kasi paggawa ng pelikula, 10 days, 12 days. So parang, dati, 30 days in a span of 3 to 6 months. So parang talaga kayo, pamilya kayo, magkakakilala talaga kayo. So feeling ko kaya ganun yung mga artista, very generous. So si Madam, notorious siya sa pagbibigay ng iPhone, TV, cash, 10,000, 20,000, ganun siya magbigay. Tapos so nung kami ni Irene, si Irene Villamor, director ng Sid and Aya, at ng Ulan, ganyan. So, excited kami. Parang, oh my God, ito na yun. Ito na yung magkaka-iPhone tayo, te. Kung kilala nyo kami talaga ni Aileen, sobrang kuripot namin. Sobrang kuripot namin sa mga bagay. Hanggat gumagana pa yung texting ng ng cellphone namin, hindi kami nagpapalit. Sabi namin, oh my God, Irene, ito na yun, ganyan. Lahat bibigyan ng iPhone? Or yung mga lang, yung mga malapit sa kanya na staff? Hindi lahat. Iba-iba. Pili lang. Iba-iba. Kinabahan ako. Minsan, pero ganun, minsan TV, minsan 5,000, minsan may Rimowa na maleta, ganun. Depende sa mo. May iPad. Sobrang generous ng mga artista before. So parang sabi namin, ito na. Yung assistant ni Madam, si Alvin, dati, nung time na yun, tinanong si Irene, tinanong siya, sabi niya, Irene, pinapatanong ni Madam, anong gusto niyong, pa last day? Kayong tatlo ni Direk Joyce. Kasi tatlo kami magkakasama lagi. So syempre si Irene, pa-sweet, sabi niya, hindi, kahit bahala na kayo. Kasi para naisip siguro ni Irene, siguro naman, pinakamababa ng iPhone, di ba? Pinakamababa ng iPhone. Kung hindi man iPhone, iPad siguro. Grabe yung iPhone, mas ginto pa. Ngayon, kaya na, ang dami na may credit card, so kaya mag-installment. Dati talaga yung iPhone, parang status symbol talaga siya pag naka-iPhone ka, ganyan. Parang sabi ni Erin, kaya na bahala. Kahit anong. Nung dumating yung last day sa amin ni Madam, tuwalya na parang may count, may thread count. Sabi niya, thread count of ganyan-ganyan, ilang na thread, ganyan. Tapos galing yata siyang India, na parang kung saan ginawa yung parang, wala kami pakialam ba? Tuwalya, Madam Ano kami na Irene, tsaka ni Direk Joy. Sabi na kay Irene, kasalanan ko ito. Kasalanan ko na ako. Ano gusto mo? Paano chinek yun? Baka naman mas mahal pa sa iPhone yun, ha? Kahit na. Hindi ko lang alam kung saan yung tuwalya na yun. Alam niyo yung tuwalya, mas luma, mas maganda yun. Di ba yung mga tuwalya na butas-butas, ang hirap niya i-let go. Oo. Di ba? Nakakainis yung mga tuwalya na yung parang dumudulas lang sa tuwalya yung tubig. Yung parang, tuwalya ka ba talaga? Ending, ikaw din nagagano. Tapos may direct nag-offer sa'yo na, Tonet, bibili ako ng iPhone, sabay ka na. Hindi, malapit na mag-last day, magkaka-iPhone ako. Ito talaga yung parang namin na parang, tapos sinasabi ko na sa mga kaibigan ko, oh my God, ito na. Tapos parang nung nag-last day, anong last day sa'yo ni Madam? No comment. I don't want to talk about it. So, ang lesson doon, ask and you shall receive. Diba? Kung hindi naman sinabi ni Irene na gusto niya ng tuwalya, pero social yung tuwalya. As in, ang ganda ng pagkakabalat. Alam mo yung parang ang bango, may ribbon, may note. Si Madam, di ba, mahilig sa handwritten note. Pero yung nakikita ko yung iba mga PA, iPhone. Ibang klase siya. I think kailangan yung mga nasa pelikula, at least once in their life, dapat naka-work nila si Madam. Kailangan nila ma-experience yan. Kasi talaga siyang, isa sa talagang experience, isang si Madam. Kakaiba siya. And Madam Chris, kung nakikinig po kayo, welcome po kayo mag-guest dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. Anong i-memes nyo with Madam? The Buzz Memes. Oh my God, ang dami ko The Buzz Memes. Ako din.
Grabe nakakamiss. Isang araw, pero yun, sana feeling ko nga kapag may The Buzz ngayon, ang daming ang daming manonood, tapos ikikritik lang yung mga Oo. Tapos feeling ko mga 1 week lang siguro yung The Buzz na yun. Kasi na-cancel na. Oo, bawal lang. Dati kasi talaga, politically incorrect, okay lang. Oo. Talagang sabihin mo lang talaga kung ano gusto mo. Kaya actually minahal si Madam Chris. Kasi nga she says anything. Wala siyang pake. Yun yung trademark ni Madam Chris eh. Tapos naiiyak siya, ganyan. Tsaka grabe yung performance niya sa Crazy Rich Asians. Grabe yun. Grabe yung sa Crazy Rich Asians, no? Tsaka naitago niya, di ba? Totoo. Alam ko kung saan in-edit. Di ba wallet. may parang may video na parang reading or audition, parang ganun. Oo. May auditions, may reading. Di ba pagka for example, yung artista mag-send ng video reel para sa audition, usually ito, nasa bahay, magbabasa-basa. Si Madam nagre-rent ng isang buong location. Hotel. May director, Oo. may DOP, may lights, may crew for an audition. So parang lahat ng tong ginagastos na to, yung manonood lang sa Hollywood ang makakanood. Pero ibang level si Madam. Iba yung level of niya. Commitment. Commitment. Iba. Professionalism. Iba si Madam. Ano daw yung may nagtanong dito, Fons? Ano daw yung best gift ni Madam sa'yo? Naging Chris Aquino memes na talaga yung... iPhone. Ay, buti pa siya naka-iPhone. Hindi, parang for me talaga, For me... Umalis ka na nga dito. Oy, to be fair, hindi ko siya hiningi, binigay lang. Taray. Nakakairita kayo ni Erin. May kinikilig pa ako nun kasi parang one time nagte-text ako sa tabi niya, nasa kotse kami. Ano ba yung phone mo? Ganito po. iPhone 8 ata yun. Tapos, Alvin, check mo nga magkano ang iPhone X ngayon. Yun yung parang yung latest. Pag ganun ako, order ka 2. Tapos mga the following day. Oh my God. Grabe. Naiinis na ako lalo kay Irene. Alam mo, hindi ko na papupuntahin dito. Kasi ang tawag dito, yung time na parang nauuso na yung yung mas natural ka sa social media. So, from mga camera setup, nag-ano kami ng parang phone na lang. So, parang ang gusto niya, ayaw niya ipapagamit sa akin yung personal phone niya pag sinushoot ko siya. So, phone ko, tapos after kong i-phone, ipapadala ko sa editor. So, parang kailangan nung nag-shoot sa kanya, same ng level ng phone niya. First time ko nakahawak ng iPhone na latest version. Tapos, parang for me, ang best gift niya talaga yung pagpapadala niya sa akin sa Japan. Sobrang oh my God, Love it. Irene, ako. Nanggigigil ako. Parang gusto ko rin Nokia ng pa gano'n. yata yung... Nokia yung phone namin doon. Parang naka-Blackberry na lahat, kami na lang naka-Nokia. Nokia 1100, yung may flashlight. Oo, tapos pagkatapos nun, tapos na lahat, di ba sa Blackberry uso yung BBM, Blackberry Messenger. Messaging. Tapos lahat naka-BBM noon. Nung time na nauso yung BBM, naka-Nokia ako. Tapos finally, kasi yung Nokia ko, parang hindi siya kaya ng internet. Script code ako, parang script code ka kay Direct Joyce, dapat lagi kang ready mag-research. Kasi papagsulatin ka niya, kanya ng mga trivia pa ganyan, tas sulat mo ganyan. So nahihirapan akong mag-internet. Kasi lagi ko nilalabas yung laptop kung nakakahiya, tas doon ako nag-internet. Tapos naalala ko, bumili ako ng Blackberry kasi may internet yun, may internet yung Blackberry. Nung bumili ako ng Blackberry, tuwan-tuwa ako kasi finally naka-Blackberry ako, tapos makakausap ko na yung mga tao, wala na akong kausap. Naka-iPhone na sila lahat. Yun yung era nung wala na yung Blackberry. Oo, Pero may internet kasi yun, tapos, kakainis. Taray, from Chris Aquino, tapos BBM. Wait lang, ibibida ko rin yung mentor ko. Wow. Kasi dahil nga yung pinadala ni Madam Chris si Fon sa Japan. Naalala ko nung nag-shoot kami ng
after to ng Marimar. So kami tatlo yun ni Irene. So kami nga ni Irene, Direct Joy, si Irene, tas ako yung script con, si Irene yung AD. Direct I pa yung tawag ko doon, Direct Irene, ganyan. Tapos nung the next serye after namin Marimar, Jezebel. Marian Rivera rin, tsaka Dong, Ding Dong Dantes. Kaya Sir Dong yung tawag ko kay Ding Dong kasi nga sir yung tawag ko sa mga artista tsaka ma'am. Tapos mag-ocular na sa Palawan. As in, ako mahilig ako mag-travel, pero hindi kami pala travel. I mean, hanggang lang, Matabungkay, ganyan, Pansol. Pero parang sa sarili ko, parang kung may pera siguro ako noon, mahilig ako mag-travel. Anyway, lahat sila pupunta ng ocular sa Palawan. Sa Puerto Princesa, sa Coron, Palawan. Tapos, ang script con, hindi talaga pinapapunta sa mga ganon. Kasi script con ka, sa set ka na lang pag mag-shoot. Tapos si Direct Joyce, siya yung nagbayad sa akin. Sinama ka? Para makapunta sinama ako. For the first time, nakasama ang script ko. Kaya sa ocular? Sa ocular, kaya makasama ko sa parang, sorry. Anong ginagawa mo dito? Wala namang set na continuity. Pero totoo, hindi naman talaga sinasabi yung script ko. So, natuwa ako kasi parang sabi niya, kasi lahat sila nag-uusap about oy, Direk, kayo na po, ganyan. Tapos parang sabi niya, kuhanin niyo yung detalye ni Tonet. Sasama yan sa Coron. Tapos parang yung mga sama po. Sorry. Sama ko sa Coron. Script con. Script con, nasa Coron. Tsaka yung nag-shoot kami sa Casey Concepcion, Richard Gutierrez. Sa Greece. Sa Greece, sa Santorini. Kapag nag-out of the country shoot, dati ngayon nagsasama na, hindi sinasama yung script con. Kasi nga additional na additional na tao, bayaran mo yung lahat. Di ba na headcount? Ang nangyayari parang yung associate producer, siya na lang yung mag-script con, parang gano'n, double duty na script con. So parang nafo-FOMO na ako kasi nga, Santorini yun. As in, my God, nakikita ko lang siya sa parang ako, sige, magplano kayo sa harap. Hindi ako nainggit. Nasama ka? Pinasama ako ni Direct Joyce. Pinasama ko ni Direct Joyce. Siya yung nagbayad ng kalahati. Kasi dati hindi pa uso yung mga sale. Mga piso sale. Parang, magkano ba? Basta, tapos parang yung kalahati nun, inipon ko yung kalahati. Ang nangyari pa, nag-pass the basket. Si Irene yung nag-pass the basket para makapunta ako ng Greece. Parang, nag-pass the basket ba? Pass that? Pitch in na lang, te. Nag-pitch in sa mga sa mga artista tsaka sa mga matataas yung sweldo ng mga staff. Tapos para para makapunta ng Greece, ng Santorini si Tonet. Tapos nabuo. May nagkulang, pero yung iba, parang dinagdag ko na lang yata 10,000, 5,000. Sila nag-ambagan. Nakakatuwa. Tapos pagdating doon, gutom ka, kasi wala kang pagkain. Oo, nakikihingi lang ako. Kami ni Irene doon. Alam mo, kami ni Irene, yung parang every pack up. Kahit napagod na kami, pack up kami ng 1:00, ganyan. Tapos sila, tutulog na sila. Kami ni Irene, nag-stay pa kami doon sa Iya. Lalakad-lakad kami doon. Parang, this is the life. Aegean Sea, tapos yung moonlights. Parang kami. Tapos lalakarin namin hanggang sa bahay. Kasi nga natatakot kami mag-taxi. Baka kasi mahal. Pero yun. Grabe, samantalang those were the days. Samantalang nung nagkita ko na shoot kami, ako AD, script con, setman, makeup, assistant makeup, ang dami ko trabaho nun. Japan lang naman. Mo? Artista. Hindi, yung mga punas ng pawis, ganyan. Pawis. Doon sa Santorini, basta kung napanood niyo yung For the First Time na pelikula ni Casey tsaka ni Richard. Si Casey doon, merong parang dito. Ano tawag doon? Balat. Yung kapag nagsugat, hindi, more. Sugat, tas naging gumaling. Peklat! May peklat siya dito, parang dito yan. Tapos pero yung peklat niya, as in parang papuntang keloid. So parang laki ng peklat sa kwento. Yung sa bakuna, di ba sa bakuna gano'n? Oo, gago, bakuna.
Sobrang laki papuntang parang Scorpion. Parang ganyan. Tapos, every shooting day, nung nasa Manila pa kami, ano yun, meron talagang prosthetics na lalaki. Na lumalak. Oo, tapos 1 hour ginagawa yun. After makeupan gagawin. Dito ba or dito? Basta ganun ni. So, syempre, nung nasa Santorini, kailangan may peklat. Sino ang naging prosthetics? Ikaw. Ako! Script ko yung prosthetics. Kasi best work ko yun. Kaya pag feeling ko, kapag nawala na ako ng trabaho, kaya ko mag-prosthetics. Tapos, Derek, ikaw pa yung ikaw pa yung pinakamaraming pictures. Ay, oo. Kasi kasama yung artista. Ang hilig ko pa naman nun, uso na yung mga jump shot eh. Naiirita na nga sa akin si Amy nun, kasi sa lahat talaga, kahit script ko noon, jump shot ko. Nabago nung, kung ikaw, picture ka lang, ganyan. Ay, ako sorry, kahit may dala-dala akong may picture dito sa jump shot ako. Kaya dati may collection ako ng mga jump shot. Tapos nahiya na ako. Tsaka sa mga BTS, laging script ko yung madalas makita sa mga pictures. Oo, tapos laging parang hardworking, no? Oo, pawis. Parang laging papack up na yung tsura. Sabi ko ni si Miss Shane Sarte, yung namin, DOP namin nun. Tsaka syempre si Casey, yayamanin. Syempre, dinala lang naman kami doon ni Direct Joyce, pero syempre, hindi naman kami handa. So, yung damit namin ni Irene, pa Santorini, pagtawas sa Morato. Kasi, lang yung damit namin sa Tomas Morato, sa Star Cinema, ganyan. Nakachinelas kami. Yung picture namin, parang, ba't natin ginawa yun? Ang background namin, Santorini, tapos parang, nakachinelas ka, te. Pero yun, Sarah, those were the days. Love it. So, nakapag-isip ka na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayaw ng long-term commitment. Nice! That's yun. Ay, nako! Sa Converge nga natin, wala tayong contact, tapos papakilapan mo ako niya. Ah, ganon. Babe, nabayaran mo na ba yung kuryente? Oo naman, babe. Yung internet. Oo nga pala. Wala na tayong monthly billing sa Converge. Yun naman pala so, tara! Paano kung ayoko na? Paano kung mahirapan tayo dito? Kailangan ko bang ibayad yung buhay ko para matigil lang to? Diba ang ganda? Take away. Wow, take away. Take away. Dal-dal talaga natin. Go. Pagod ako. Ang take away natin, tol kay Madam. Anong take away mo dito? Hindi, about trabaho. Go. Kayo muna. Kasi malay mo, napapanood to ni Madam Chris. Okay. Oo nga. Diba? Kailangan meron tayong take away sa mga sinasabi natin. Okay, Madam Chris, ito si Fons. Hindi naman kailangan si Madam Chris lang ha. Tribute episode daw to kay Madam. Yun lang, parang lang. Sa trabaho, memes, minsan talaga kailangan mong pagdaanan yung mga little steps na feeling mo hindi mo deserve. It builds your character. Kung sa tingin mo, yung pagtatawag ko ng many hours sa call center, kahit hindi naman ako tumatagal. It builds character. Minsan yung mga experiences ko dyan, nagagamit ko yan sa TikTok. Inisip ko kung after graduation, bigla na lang ako nag-TikTok. Inisip ko ano kaya mako-content ko. Ngayon, yung mga pagko-commute, yung odd jobs na tinatawag, lahat yan nakatulong sa akin para makakakilala ng iba't ibang klaseng tao and to build my personality. Naitawid. Branding. Totoo yun. Agree ako na it builds character. Ikaw, JP. Ako same. Buisit! Well, parang halos same din kay Fonzie. Kapag nagsulat ka ng script, mga kwento, madalas na napagkukuhanan ng mga story. Yung mga pinagdaanan mong trabaho, mga experiences mo sa trabaho, ganyan. Mga meet cute na madalas nangyayari sa trabaho, ganyan. So, ayun, I think it's fun.
Ako iba naman sa larangan naman ng pelikula. Wow. Ah. Nanggaling kasi ako nga, dahil nga naggaling ako Star Cinema, na yung pinanggalingan kong mauumpisang mga pelikula na ginagawa namin. Yung shooting days namin, 30 days, tapos we make it in a span. Nagkaroon ako ng isang pelikula, yung kay Piolo Regine, 8 months. 8 months namin siya ginawa. Parang 35 shooting days, ganon, 35 shooting days. Tapos 30 days, parang pinaka-konti yung 30 days kay Direk Joyce Pero ngayon, nakakamiss yung ganong time. Kasi ngayon, yun kasi yung time na dami pang nanonood sa sinihan. As in, booming. As in, almost every other week, may palabas na bagong Pinoy film. At every Wednesday, pupuntahan siya ng mga tao. As in, the rom-com era of Philippine cinema. Siyempre, may nauna pa doon, di ba? Nawala pa ako. Pero, yun yung time na yun. Kaya sobrang, ang daming, yung mga producers, willing talagang mag-shell out ng pera. Pero ngayon, yung shooting, so, gusto ko lang malaman nung mga nakikinig sa atin, kaya nagmamatter na nanonood yung mga tao sa sinihan. Kasi nga, iba talaga yung, sa side ng mga producer, ng production company, iba yung nababalik na returns kapag sa kapag sa sinihan, as opposed to rekta sa streaming platform. So, kaya ngayon, ang mga shooting days ng pelikula, nasa 10 shooting days, diba? Minsan nga may 4 shooting days ang, diba, JP? Totoo. May 3 shooting days. Pero yun ay dahil, yun nga, hindi ko alam pa paano nagagawa yun. Pero, may economics na yan na involve na, ayun, nakakamiss yung time na yun, yung sinihan era ng Philippine Pero cinema. question, Direk. Yun lang, sana mabalik. Tingin nyo ba, eventually, magda-die down yung cinema era and lahat diretso na sa streaming platform or medyo malabo mangyari? Parang ngayon na yun, ganun na nangyayari ngayon. Ganun na nangyayari ngayon. As in, mas marami parang yung mga producers, dahil nga konti na lang nanonood sa sinihan, mas konti na yung nagre-risk na ipalabas sa sinihan, tapos diretso na sa streaming. Yun kung makukuha ng streaming hindi naman lahat tinatanggap ng streaming platform. So, wala yun na talaga yung makaka-apekto ba siya sa magiging quality ng mga pinoproduce na films in the coming years? Parang ito na lang yung budget na kaya ng producer. So, ito na lang din yung quality ng film, yung level ng film na maipoproduce. Hindi na tulad dati na parang 30 days, di ba? So, ang daming siksik-liglig yung mga shots, Yes, maraming compromises. Sa 30 shooting days, ang sinushoot per day 4 sequences. 3 sequences. Minsan, 1 sequence in a day. Ngayon, parang 10 sequences per day, 15. Yung 7 sequences ano na yun? 17. Privilege na yun. Sobrang na yun, luxury na yun, di ba? Na parang, 7 sequences yung yung issue-shoot ko. Dati, nung before, sobrang late ko in-embrace yung yung Netflix na parang gagawa ka ng pelikula straight to Netflix. Late ko siya in-embrace kasi syempre yun nga, very ko na parang ang pelikula sa sinihan dapat Tapos naalala ko, ewan ko, napaka-drama ko lang talaga. Merong isang time na kailangan na magpipitch kami ng pelikula. Tapos parang sinabi sa akin na parang, ay maganda to, pwede tong straight to platform. Tapos parang pinaglalaban ko na hindi po sa sinihan po to. Tapos pag uwi ko, umiyak ako. May ganyan din ako, te. May ganyan din umiyak talaga ako naman ako. May ganyan din ako. Hindi ko alam yung kadramahan. Parang, talaga ba? Bakit straight to platform? Hindi gagawin ko sorry to ask. Curious lang talaga ako. Parang ano yung dating nun as a director? Nakaka-offend ba pag sinabi, ay, ang ganda ng sinulat mo pwede siyang pang straight to platform? Offensive ba yun? Or parang may hindi ako nakikitang angulo? Hindi, dati kasi, syempre, pag lumaki ka nga talaga sa era na yon na yung pelikula, pinapanood sa sinihan na parang collective siya personal yung ko doon na parang Pero at the end of the day, a pelikula is a pelikula. Naipalabas pa rin. Tapos, pag streaming kasi, ang difference naman nun, everyone can watch it. At in any country, pwede siyang panoorin pinalabas mo dito, mapapanood siya sa Canada.
'Diba? Hindi katulad dati na pag pinalabas mo siya sa Pilipinas, mga Pilipino lang yung nakakapanood. Iba pa din kasi yung experience. Alam mo yung pumapasok ka sa loob ng sinehan, tapos malamig, tapos dumadagong-dung yung sound. My iba God, yung grabe. feeling ng sinehan din. Iba. Sobrang iba. Lalo pag puno. Lalo yung mga pag SM na sinihan, 500 kayo dun. Tapos nakaupo kayo sa may hagdan. Grabe. Ngayon may ang daming nagiging fans ni Vice Ganda sa Showtime. Kasi grabe yung mga hirit niya, ganyan. Pero natuwa ako na naabutan ko yung time na yung mga pelikula ni Vice Ganda nung MMFF ay napanood ko sa sinihan sa isang sold out screening sa SM Mega Mall. Tapos sabay-sabay talaga kayong tatawa. Yung parang, so parang kung naabutan mo yun, yung mga rom-com, yung parang sabay-sabay naghahampasan. Nangyayari yun yung mahampasin mo yung sa rom-com, mahampasin mo hindi mo kilala. Pero parang kasi pareho kayong sobrang, siguro doon ako nanggagaling nung time na yun. Kaya naiyak ako na parang, Tsaka pag pinalaki ka ng yung mga event film, yung mga Valentine's Day, MMFF, ganyan, ang laking factor talaga nun. Tsaka yung pag Valentine's movie ng Star Cinema, tapos magde-date kayo, ganyan, or kasama yung mga kaibigan mo. Iba talaga, iba yung kilig. Kaya siguro, ganun yung naging reaction namin ni JP. Parang, kasi, ayun Parang nung nangyari sa kanya, parang sabi, may possibility na na siya, diretso na sa streaming platform. Kasi yung nasa utak ko parang, shit, ganun ba hindi kaganda yung pelikula? Parang ganun yung Pero hindi naman yun yung ibig sabihin. Parang siguro kasi may pinanggagalingan tayong past experience na for you, ganun manood ng pelikula. Pero syempre, nagbabago yung panahon. At hindi naman, kung paano ako lumaki, how I watched films before, ay ganun pa rin yung pag-consume ng mga pelikula ngayon. Dati pa nga, di ba, yung mga sinehan, di ba, walang assigned seat? Pwede kang umupo sa hagdanan. Yes. Pwede kang, true. Tsaka pwede kang umulit. Oo. Sa SM, di ba? Ang dami ko, ang dami. So guys, ngayon, di ba, reserve seating na. Dati, pwede kang mag-start ng pelikula sa gitna. At usually, nangyayari yan sa mga sold out na screening. Vice Ganda. Ang dami ko na panood na Vice Ganda film na alam ko yung ending. Mas nauna ko nalaman yung ending bago yung umpisa. Kasi parang kailangan mong kunin any chance you get na magkaroon ng upuan. True. So parang pag may biglang tatayo, ay upo na ako dun kahit hindi ko maumpisahan. Basta parang Jollibee yan, ganyan. Oo. So, isa lang yung bayad mo. Pero pwede ka manood ng 2-3 times. Hindi ka papaalisin kasi hindi siya reserve seating. Nakakatawa. Parang may gumagawa ng ganyan sa mga simbahan kapag misa. Sinisimulan sa gitna. Nasa ulitin na lang. Buisit! May mga ganun Pero totoo yung sabi ni Fons na nakaupo sa hagdan. Oo. Wala kang pakialam kung tinapak-tapakan ng mga tao yung Kasi ngayon, di ba, parang kapag kunwari may papalabas sa sinihan, yung mga tao hindi na manonood kasi alam nilang mapapanood nila sa streaming platform. May mga totoo, after a few months, di ba? Oo. Yes. Yung chika ko lang, I think naman by the time na nirelease to, kasi gagawa kami ng pelikula with JP. Yung gagawin namin pelikula with JP ay with Jolina and Marvin. Tapos, nung una namin siyang yung una namin siyang minit ni Marvin at Jolina, so sobrang excited kami kasi ira natin yun Loves kita, ikaw lang, di ba? Yun yung, hey babe. Tapos parang, hey babe. Tapos parang, yun yung time na wala talaga nanonood. I mean, nanonood lang yung mga Pilipino tuwing MMFF. Tapos the rest of the, hindi na nanonood yung mga Pinoy ng Filipino films lang naman. Pero mga Hollywood films laging pinapanood. Tapos parang ang naisip namin, after gawin, yun, may platform, ganyan, platform. Tapos after nun, parang kinausap kami ni Marvin tsaka ni Jolina. Tapos, gusto talaga nila sa sinihan. As in, event parang film, yung parang gusto talaga nila may premiere night, gusto nilang bumalik yung mga tao sa sinihan, yung parang dati, parang rom-com, parang kung paano yung Loves Kita, okay ka lang, yung Gimmick the Movie, ganyan. So parang parang, shit, bakit nga hindi natin naisip na magsinihan? Bakit natin gagawin yun sa dalawang
dalawang artista na dun sila minahal. Diba? Dun sila lumaki. Ayun, yun lang. Kaya, push natin. Wow, Baka exciting. Tapos after nun, direct Claude Enrico. Charis! Charis lang. Parang hindi ko po kaya mag-direct nung... Parang ano po yun, nasaan ka man. Ay, ang ganda nung nasaan ka man. No? Ang dami na napunta nung ano natin. Thank you, Fon, sa mga aso mo. Maraming salamat, guys. Naging naging tungkol sa pelikula. Pero, ayun, bilang mga galing nga kami ng pelikula ni JP, kahit akala nyo podcasters lang kami, no? Mga director din kami. Si Fonzie naging artist ako dahil sa pelikula na hindi pa lumalabas. Ha? Anong pelikula yun? Yung eksena kami ni Alexa. Alexa Ilacad, tsaka Enzo. Naalala ko pa yung Ay, direct ko part ng naging trabaho ko, nag-extra ko sa mga pelikula dati. Talaga ba? Tatwing ka dun. Twice lang pala, sorry. Kunin natin yung si Fons. Uy, nag-audition nga si Fons. Kinukwento ko kay JP kanina, nag-audition si Fons sa amin, sa Project A2 Corner. Ang galing ni Fons! From comedy to drama, me. Nakatawa. Nagulat ako. Akala ko matatawa lang ako sa Matatawa lang ako sa na-awkward niya ako kasi niya. nga, baka hindi ka sanay na seryoso ka? Serious actor. Serious actor. Pero natawid naman kasi Ang dami kasi nila, 35 sila, me. 35. Itong si Tin Kalawad, hi Tin. Nakakatawa si Tin, sabi niya, Direk, pwede ba akong pagpag-usi sa'yo ng mga cornerstone artists, ganyan-ganyan. O sige, anong oras? 1 to 6 p.m. Ha? Star Hunt ba kami, te? Ako to 6 p.m. Ang haba. Mr. M? Direk, paano pag may nagsabi sa'yo, nagsulat ka ng pelikula, tapos kasama ko dun sa tapos ipinresent mo sa producer, ang ganda nito pwede itong straight to TikTok. Meron na si Tonet na straight to TikTok na pelikula. Ay, Oo pala nga, straight. doon pinanood. Hindi straight. Oh. Alongside. Simultaneous. Sa Mule. Hey! Okay, sige. Paano ka nila makakukuha, Fon, sa pag-aartista? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Fons, isang Uy. TikTok content creator. But I am so much more than that. Isa rin po akong aktor na umaarte sa entablado. Ay, kahit hindi. Uy, talaga? Kahit hindi naman. Kunin niyo po ako para try niyo lang. Feeling ko kaya ko naman. Kaya niya actually. Kaya yan. Kaya. Oo. Pero, tsaka nagsusulat kayo ng script eh. Tarang po. Kasi karamihan kasi sa mga TikTok ko, parang biglaan po. Yung sa yung in-audition ko sa iyo, yung biglaan lang po yun. Oo, biglaan yun. Nakakatawa. Kasi hindi ko naman alam na may... nakakatawa to naging drama. Kasi yung pinagawa namin ng monologue si Fons. Nandun si Dan, kasi siya yung nasa gitna. Monologue nga. Tapos ang monologue piece ni Fons, parang nahuli niya yung jowa niya yung nag-cheat. So makikipag-break siya. Tapos si Dan yung kausap niya. Tapos si Dan bigla sumasagot. Sabi ko, ay, kasi fairness kay Fons, sagot din naman. Banter. Nakibanter. Thanks, Fons. Thank you Maraming so salamat. much po. Thank you, Till Direct. next trabaho, Mems. Yes. Acting Mems next time. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please like and subscribe sa Ang Walang Kwentang channel dito sa YouTube. We release a new episode every Monday and Thursday, 8 p.m. ang premiere. Maraming salamat sa nagbibigay ng ng mga gifts tuwing premiere namin. Maraming salamat sa nag-subscribe na, guys. Tapos yung episode namin ng Monday, nire-release namin every Thursday sa Spotify. So, thank you sa mga nasa Spotify pa rin. Yes. Teka, mag-thank you lang kami sa nagbigay ng gifts. Ayan, ito. Thank you sa mga nagbigay ng gifts sa mga past episode premieres namin. Si Isabella Vlogs, Edwin Cabagnan, Elmer Gasper, Adobora Ball PH, VVIP Antoinette Hadaone, thank you sa'yo sobra. At kay Alpha Nonong. Ikaw Thank you. Meron pa. Kay Ray Elmer, Jonathan Laksamana, at si DM. Yes, thank you guys. Thank you. Tapos, kapag gusto nyo makita yung list namin ng mga live recordings, punta kayo sa @AWKP Stuffs.
Punta rin kayo sa Facebook group namin, ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan sa Facebook. Malapit na kami mag 100,000 followers. Thank you, guys. Ako naman, Atonet Hadaone sa TikTok, IG, and Twitter, X. Ako naman, JP Habak sa Instagram. Tapos pasok na rin kayo dun sa Facebook group namin. Ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan, ganyan. Tapos, share kayo ng mga favorite videos nyo ni Miss Chris, ni Madam Chris, ganyan. Ni Miss Chris, at ni Fon. So, yung mga, Anton, tumalon ka na! Yung mga gano'n. Wow, ang ganda na In fairness sa'yo, Thank you, I've been practicing. Wow. Thank you. Thank you sa mga ka-eme. Bye, guys. Thank you. Bye-bye, guys.